ngayon mo sabihin, Tevis, na bangag ang presidente. So by the way, mga minamahal, kakapasok pa lamang po na balita. Nagsalita na po ang presidente patungkol nga po dito sa pagbabalik. Welcome home. Para nga po dito kay Arnie Teves. Alam naman ninyo na itong si Arnie Teves ay nagtago sa Timor-Leste for almost 2 years at talagang feeling superior, hari-hari, di ba? Even though na may Interpol na sa kanya, nalusutan niya pa din yon sa kadahilanan nga na medyo malakas ang kapit niya. 'Di ba? Yung prime minister doon, abay yung abogadong kinuha niya, malapit daw po sa prime minister. So by the way, mga minamahal, ito yung sinabi ng ating presidente. Panoodin natin. Welcome back ni PBBM, itong si Teves. The former Representative Arnie Teves is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmão during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. So this would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmão of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. Ang lakas ni Teves makapagsabi ng bangag ang presidente, ha? Ngayon ka magsalita na bangag si PBBM na sinabi niya na this is your time to face the justice. Diba? Nanalo naman talaga, mga minamahal, sa extradition treaty itong si Teves sa pangalawang hukom, I think. Pero dahil nga the Philippines and Timor-Leste are working together, napauwi si Teves dito nga po sa bansang Pilipinas. Dahil una-una, hindi naman po talaga nag-grant ang kanyang asylum dyan nga po sa Dili. Tama ba? If I am not mistaken. And ang kaso kasi ni Teves, hindi naman talaga ka-grant yan ng political asylum. Pwede ka lang i-grant ng political asylum kung talagang ikaw ay ginigipit. Kung talaga ikaw ay iniipit. Kaso ang nangyari, pumatay ka ng napakaraming tao at involved ka din sa case ni Digamo. Diba? So madami ang nagpapasalamat dito nga po sa ating presidente na napabalik na ng bansang Pilipinas itong si Arnie Teves, 'di ba? Lalo pat nung nandun sa Timor-Leste, pag golf lang. Nung una nahuli naman 'to eh. Ang problema nga lang, magaling yung kanyang abogado kaya nagtagal siya. Mga minamahal diyan sa Timor-Leste. Ang problema, sa sobrang yabang, tinatawanan pa nga nila itong si Romualdez, 'di ba? Tingnan mo, yung yabang, may paglalagyan din. Tingnan nyo, balik pa din ng Pilipinas. Kaya nga, sabi dito sa balita, maghaharap sila ng kanyang asawa, yung kay Digamo. Ito, tingnan nyo, panoodin natin tong balitang to. Ang dami ko nang hinit. Kung saan maghaharap, mag-face to face, itong asawa ni Digamo. Diba? Si Janice Digamo. Dito kay Arnie Teves. Sobrang hanga din ako dito kay Ma'am Janice, napaka-strong na tao. 'Di ba? Kahit ganun yung nangyari, hindi pa din siya sumuko. Etong si Arnie Teves, literal na flight is guilt eh. Ngayon pakita natin sa inyo, mga minamahal. Ang balita nakausap na rin namin kanina si Attorney Topacio, sinabi nga raw may ginawang pag-aresto dito kay Congressman Teves dyan sa East Timor last night. So ano ho ba ang nakukuha niyong balita for now? Actually, officially from the DOJ or from any government agencies, not yet po. Wala pa po akong naririnig officially from them. But totoo po, nakita ko at napanood ko sa Facebook ng mismong anak niya
And some articles being sent to me Oo. from Timor-Leste about the arrest po, na nakita ko po yun at nasubaybayan namin. So after so many, di ba, ilang na ho ba, matagal na, di ba, since the death of your husband, how would you call this day if ever na talagang totoo yung balita? Kasi mismo na yung anak yung nag-post sa kanyang social media account. Oo. At talaga pong nararapat lang po. Oo. Nararapat lang na iuwi siya, harapin niya. He has been claiming he has nothing to do with the murders. So there's nothing wrong with coming home and facing justice. Kasi di ba dapat po, pag gusto natin i-clear yung name natin, dapat nagmamadali tayo na gawin ito. Kaya sa tingin ko, nararapat lang po na iuwi talaga siya dito. Talagang tama po yung no one has to be above the law po. Hindi yung komot, mayaman ka, may pera ka, may connection ka. I have sensed it when his son was talking about him being able to, Arlie being able to monitor na an hour before his actual arrest. Sabi nung anak niya, na monitor na nila na may darating. Meaning to say, gumagana rin yung pera nila kahit doon sa Timor-Leste. Nakita mo yung bahay na tinitirhan niya? That should not be the place where he should be. Dapat nasa dungeon siya eh. Dapat pinapanagutan niya yung kasalanan ginawa niya. He has to have the balls to come home and face justice. Kasi ang dami niyang inagrabyado dito sa amin. Alam mo ba, lahat ng tumatawag sa akin na yun, they were asking me, Mayor, is this what we have been waiting for? Sabi ko, this is what we have been praying for all along. Pero hindi tayo dapat bumitiw doon sa pag-pray na talagang ito sana yung beginning ng justice na hinihingi natin kay Lord for our loved one. Okay, siya siyempre, hindi yung tumitigil dyan di ba? Pagdating. Alright. Narinig nyo? You have to face the justice. Flying is a sign of guilt. Tago ka pa, huli ka din. Lakas din yan ng amas ni Teves, no? Makapagsalita patungkol sa gobyerno. Sinabihan niya si PBBM noon, bangag, adik. O ngayon mo sabihin na bangag. Itong si PBBM, ngayon mo sabihin adik. Diba? O. See? Yung pag-aresto kay Teves, sabi ng anak, illegal arrest daw. Kwento nyo sa pagong, talaga nga namang binigyan kayo ng script ni BP Sara Duterte. Diba? So, ang sunod dyan, si Roque na. Abangs-abangs lang tayo, mga minamahal. So, anyway, yun po, may cooperation yung Philippine and the Timor-Leste government so that Arnie Teves will, bring home to our beloved country, which is yung Philippines, para to face, diba, his charges for murders and other crimes and for being a terrorist, diba? Alright, mga minamahal. Anyway, yun lamang po. Breaking news, mensahe ng ating presidente. It's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.